Hi mga bro, ako po si Lilia. Kung bago ka lang sa channel ko, hi po ulit sa'yo. And kung dati ka ng subscriber, hello and welcome back. So for today's topic, pag-uusapan po natin yung aking first cycle chemotherapy. Mga na-experience ko po after po ng aking first cycle chemotherapy, mga after effects ng chemo, and kung ano po yung mga gamot na iniregister po sa akin. Pati na rin po yung mga bagay na naibawal po sa akin while undergoing po ng chemotherapy. So kung gusto niyo pong malaman about sa mga experiences ko, well, chillax lang po kayo dyan and just keep on watching. Disclaimer lang po pala today, sa lahat po ng mga na-experience ko, sariling experience ko po ito. Hindi po ibig sabihin na na-experience ko, ma-experience nyo din, or may mga bagay na hindi ko na-experience na hindi nyo ma-experience. Iba-iba po kasi tayo ng katawan. So dito po sa Japan, bago ka po mag-undergo ng chemotherapy, dadaan ka po ng chemotherapy orientation. Sa chemotherapy orientation po nila, pag-uusapan po yung mga gamot po na i-register sa inyo o yung ibibigay sa inyong mga gamot. So first, kinausap ako ng parang pharmacist. So yung binigay po sa akin, meron tayong kodigo dito. Binigay po sa akin gamot is yung Herceptin, Perjeta. Set po yung dalawang yan. Miracle Cocktail nga po yung tawag dyan. And yung Miracle Cocktail ko po, Fesgo ang tawag sa kanya. So sa first cycle ko, 8 minutes po, in-inject siya sa legs ko. Nakaganon lang yung injection sa legs. So, may timer yung nurse, tapos inire-register niya ng 8 minutes yung gamot doon sa katawan ko. Yung Herceptin po and Perjeta, or yung Fesgo kapag sinet na sila, yun po yung nagpapastop ng pagmumultiply ng mga cancer cells ko. And again, meron po akong HER2 triple positive breast cancer. So may mga cells po ako na sobrang nagmumultiply. Yung gamot na yan, sila po yung magsastop para makapag-combine yung mga cancer cells ko. Sila yung magpapawalang gana ng pagsasanib ng mga cancer cells, ganun. Tapos, after nun, pinagpahinga po muna nila ako ng mga 30 minutes kasi minomonitor yung katawan ko kung meron bang agarang side effects na nangyayari sa akin. Pero wala naman po. Kaya after nung 30 minutes, nag-proceed na po kami sa chemotherapy na malakas talaga, which is the docetaxel. Ito namang pong gamot na to is parang siya po yung mag-suppress po ng tumor growth. Parang tutunawin niya yung mga namuong tumor, yung mga cancer cells na kumalat sa katawan ko. Siya po yung bubugbog doon sa kanila. And ito po, nire-register siya ng 1 oras. So yun po yung tatlong gamot na inire-register sa akin. Isang set po yan sa loob ng 6 cycles. The Herceptin, Perjeta, and the docetaxel. So, ito naman po yung mga side effects na na-experience ko sa mga gamot na yun. Yung pinaka-first po talaga na naramdaman ko after ng chemotherapy is yung panghihina po, muscle pain and joint pain. Nasa 2nd, 3rd, 4th, 5th day, parang iba po talaga yung katawan ko. Sobrang nananakit yung mga buto-buto ko, yung mga muscles ko. Tapos hindi po ako nakatayo ng kama ng ilang araw, 2-3 araw po. Tapos yung recovery ko, umabot siguro ng mga 7 days bago ako naging okay. 6-7 days ganyan bago ako naging okay. Yung parang taste buds ko rin po, yun yung pangalawang parang napansin ko, sobrang alat po ng panlasa ko. So yun, taste buds po. Hanggang ngayon meron siya. Sobrang alat po ng mga pagkain sa akin. Tapos nagkaroon din po ako ng diarrhea sa mga around 8, 9, 10th day. Pero mga pinaka mataas is 3 times a day lang siya. Tapos ng 2 araw, 2 times lang po. As in yung diarrhea na super lambot po ng poops. Pero hindi naman po siya tumagal, mga 3 araw lang. So, ang ginawa ko lang is uminom lang ng napakaraming tubig. Ganun lang po yung ginawa ko. Doon sa araw na nanghina po ko, na naramdaman ko yung muscle pain and joint pain, akala ko lalagnatin ako. Pero ang sinabi kasi sa akin, dapat 38 degrees yung pinaka-height ng lagnat. Hindi naman po ako umabot doon. Nasa 37.4 lang yung tinaas ng temperature ko. Tapos yung injection site ko, medyo namula siya. Pag umabot ka po kasi ng 38 degrees, ang sabi sa akin, kailangan mo na daw magpa-hospital. Kasi i-check ka dun sa hospital, baka meron ka na pong mga infections, ganyan. Pero wala namang nangyaring ganun, thankfully. Tapos ang sabi sa akin, mga 5th day to 15th day, kailangan akong umiwas sa pagkakaroon ng sakit kasi yun talaga yung time kung saan maglo-lower po yung aking white blood cells. Tapos yung pinaka-drastic change na nangyari sa akin is yung aking hair loss. Hindi po ako totally nakalbo. Kinalbo ko po yung sarili ko. Makikita niyo sa vlog namin sa kabilang channel. Kinalbo ko yung sarili ko kasi medyo mahirap na po siyang i-manage lalo na kapag naliligo ako. Hirap na niyang i-manage kasi po marami na talagang naglalagas. Pero bago po yung nakalbo yung buhok ko, nagkaroon po ako ng pimple-like rashes sa ulo. Naramdaman ko siya kasi
Para ang sakit isuklay ng suklay. Kasi yung pala, ang dami na palang mga rashes sa ulo ko na para siyang pimple. And meron nga pong example ngayon dito sa mukha ko kung mapapansin po ninyo. Rashes po yan, hindi yan siya normal na pimple. Mga rashes po yan, and meron din sa katawan ko. Tapos nag-darkening din po yung ibang kuko. Meron po ako mga black na kuko ngayon, dalawa na sila actually, yung nag-black na kuko. Ayan. Tapos sabi sa akin, baka magkaroon daw po ako ng numbness and tingling feeling sa mga daliri ko. Pero so far, katatapos ko lang po ng second cycle, wala pong nangyaring ganun sa akin. And hindi rin po nangyari sa akin yung pamamaga. Swelling naman. Yung over fatigue lang talaga na muscle pain, joint pain sa loob ng 3 days. Medyo nahirapan akong huminga ng mga ilang araw kasi meron din po akong ubo. After kong gumaling doon sa ubo, nawala rin naman po yung paghirap ko sa paghinga. Marami na po din kasing mga cancer cells dito sa dibdib ko, kaya sobrang tumagal yung paggaling po ng aking ubo. Kasi kasabay niya na yung mga cancer cells. Kaya medyo hirap ko sa paghinga, tapos masakit po yung likod ko. Pero after pong gumaling ng ubo ko, nawala yung parang sakit sa dibdib at saka yung sakit sa likod ko. Ibig sabihin po siguro noon, nag-take effect na yung chemotherapy. Ang hindi ko rin po naranasan is yung pagsusuka. May mga ilang nag-message sa akin na meron din daw silang side effect ng pagsusuka. May nagsabi sa akin na sa third or fourth chemotherapy ko, baka maranasan ko na daw yun. May nagsabi naman sa second cycle. Pero so far ngayon, second cycle, wala po. Pang 5th day ko na ngayon galing sa aking second cycle. Pero super okay na po yung pakiramdam ko. Hindi po ako nakaranas din ng pagsusuka. And yung iba naman, yung ibang messages naman, habang ongoing talaga sila sa chemotherapy nila, yung araw ng mismong chemotherapy nila, parang iba na yung pakiramdam nila. Pero sa akin, makikita niyo naman sa mga vlogs namin sa kabilang channel, okay na okay po ako sa araw ng chemotherapy ko. Wala po ako ibang nararamdaman talaga. And again, yung mga side effects mo na naramdaman ko at hindi ko naramdaman, based po yan sa person-to-person experience. So, ang isinishare ko lang po sa inyo today is yung mga experiences ko. Iba-iba po kasi tayo ng katawan. Tapos, nag-down din po pala yung aking bigat. From 90 kilos, na-diagnose po ako noong February 29. Tapos, nung first cycle chemotherapy ko, yung timbang ko po is nasa 83.7 na lang siya. So ako po kasi yung mismong nagkusang loob na magbawas ng timbang. Kung sasaba kayo sa parang tournament, kasi parang makikipagbugbugan kasi ako sa mga cancer cells. So bago pa yung araw ng first cycle chemotherapy ko, ako na po mismo, nagkusang loob na po akong magbawas ng konting timbang. Tapos ayusin yung mga kinakain ko. So, yung mga dapat kong iwasan while after po na aking first cycle chemotherapy. Sinabi na po ito sa akin nung orientation po bago po ako nag-chemotherapy. Kailangan ko umiwas sa kahit anong sakit, kahit simpleng ubo at sipon, kailangan ko pong iwasan. Kailangan ko umiwas sa mga matataong lugar. So, sa bahay po namin, bawal po kaming magkaroon ng bisita na merong ubo-sipon para din pong nag-undergo tayo ng yung pandemic season kung saan merong coronavirus. Parang ganun din po na yung taong bibisita sa bahay dapat within 2 weeks hindi siya nagkasakit or wala siyang nakasalamuhang merong sakit. Ganun din po yung mangyayari ng bibisita sa bahay namin. So for now, mapa-relatives, mapa-kaibigan, sinasabi ko na bawal po muna kayong bumisita sa bahay. Pasensya na po kasi hindi pa ako pwedeng makakontak ng sakit habang katatapos lang po na aking chemotherapy. Tapos kami naman, pwede kaming pumasyal katulad dito sa park kasi wala naman po kaming makakasalamuhang mga tao. Pero bawal po kaming pumasyal sa mga lugar kung saan maraming tao. So hindi po kami nakapag-sakura viewing this year dito sa Japan. Okay lang yun, gagaling naman ako, so meron pang next year. Tapos, hindi po ako pwedeng magkalagnat again ng 38 degrees. Pag nagkalagnat po ako ng 38 degrees, kailangan ko nang pumunta sa hospital. Diretso po ako sa emergency. Tapos, kung meron din po akong 4 to 5 times diarrhea sa isang araw, kailangan ko rin pong pumunta sa hospital. Kasi merong something na siguro sa akin nun. Kung 5 beses na akong pabalik-balik sa toilet namin. Lalo na madidehydrate na po ako kasi yung chemotherapy po, nakaka-dehydrate po talaga siya ng katawan kahit hindi ka po nagtatae. So, kailangan napakaraming tubig mong inumin. And syempre, kapag non-stop po yung pagkahilo at saka yung pagsusuka, yun din po kailangan ko daw pong pumunta sa ospital. Tapos, kapag may nararamdaman po akong masakit sa dibdib, nahihirapan po akong huminga,
punta rin po sa hospital kapag ganun daw. Yung mga hindi ko naman po pwedeng kainin, yung may mga prutas po na balat or yung mga fresh na pagkain katulad ng sushi kasi baka may something na magkaroon sa tiyan ko or ma-develop sa tiyan ko. Sushi, tapos yung mga prutas po na merong mga balat. Kahit po yung mga grapes, kailangan ko yung balatan bago ko kainin. Yung apples, kailangan din siyang balatan bago kainin. Kung kakain ako ng oranges, kailangan pong hugasan ng mabuti bago buksan. Yung mga hindi po pwede habang nasa chemotherapy po ako kasi may mga bawal po sa mga gamot na itinitake ko. Katulad po ng pagpapa-breastfeed. So wala po namang problema sa akin yun kasi hindi po ako nagpapa-breastfeed. Bawal din po ako mabuntis for the meantime. Tapos yung isang gamot po na set, yung Herceptin tsaka Perjeta, kailangan po yun na okay yung aking puso. So, kailangan wala po akong heart disease. And ngayon, minomonitoring naman po ng doctor yung puso ko. So, wala naman pong problem. And kailangan wala din po akong hypertension para makontinue po yung gamot ko na yon, yung Fesgo, yung Herceptin tsaka Perjeta na set. But anyways, yun lang po muna yung aking ma-share for now about sa aking sakit na breast cancer na stage 4 with HER2 triple positive ductal carcinoma. And sa mga susunod po na topic, pag-uusapan po natin yung mga hospital bills and kung paano po kayo medyo makakamura sa mga hospital bills po dito sa Japan. Pati yung mga bills po na binayaran namin, kung magkano po yung presyo ng chemotherapy, yung mga lahat po ng mga test, kung magkakaano sila sa mammogram, yung sa ultrasound po sa breast, yung PET scan, pag-uusapan din po natin, yung CT scan, pag-uusapan din po natin. Tsaka yung needle aspiration po, and yung aking core biopsy. Lahat po ng mga presyo ng mga bagay na yun, and yung mga tungkol sa mga bagay po na yun, pag-uusapan po yun natin sa next topic natin sa susunod na vlog or sa susunod na video. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Kung may mga questions ka po, ilagay nyo lang po dyan sa comment section natin para ma-answer po natin sa mga susunod na vlog. And again, I'm sharing my experience po dito sa Japan. And kung gusto niyo po ng full vlog, daily vlog experience ko about sa sakit ko, nandun po sa aming kabilang channel. Manood na lang po kayo doon. From the first day of diagnosis until the second cycle ng aking chemotherapy na i-share ko na po doon sa aking daily vlog sa kabilang channel. But anyways, yun lang po. Hanggang dito na lang ulit po muna. Maraming salamat po ulit sa panonood. Please like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next video po ulit.